Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay. Saan po nangyari yung pananaksak? Doon po sa Dangalon, sir. Sa bahay talaga namin, doon sa Dangalon. Ano pong sabi ng mga pulis? Yung sabi ng pulis po, sir, yung kapatid ko daw yung gumawa. Naniniwala naman po kayo? Hindi naman po, sir. May mga kaaway bang sister-in-law nyo? Wala naman po sa May mga nakakita ho ba, testigo? Yung anak ko lang po nakakita na pagpatay sa kamama niya. At ayon sa panganay, nakita niya yung sumaksak sa kanyang nanay Opo. ay may tato. Opo. Dito po may tattoo sa dito, tapos yung bagong gupit, tapos yung mga gupit yung parang may style. Paano nakita ng bata nakatalikod sa harap? Nakaharap po, na-flashlightan niya ng flashlight ng lighter. Gabi. Opo, gabi. Pala yun. Yung tatay ba, yung kapatid mo, may tato rin ba sa likod? Wala Sa leg? po. Nakita ng bata, may tattoo po. Colonel, meron ho ba kayong person of interest o suspect na dito po sa pagpatay? Sa Yes po, ating sir. Kasi victim? ngayon, sir, ipapile namin ng kaso, sir. Sa prosecutor na yun yung investigator natin, sir. Si Ivy Ramos, ito po yung victim. So, Yes po, sir. sino po yung papailan nyo ng kaso? Yung mismo po, sir, yung tatay, sir. Yung tatay. Yung asawa ng yung biktima, sir. Bakit po siya naging suspect or person of interest? So, bakit siya po yung sasampahan ng kaso? Kasi, sir, may mga witnesses tayo. Another witness pa, sir, yung kapitbahay, sir, yung may nakakita sa paglabas at saka pasok, sir. Anong masasabi niyo po, sir? Kayo pong suspect, kayo na pong pumatay sa misis ninyo. Pag dating ko na sa bahay, tinanong kong yung ang mga anak ko, anong nangyari sa kay mama nyo. Sabi ng anak ko ng panganay, sir, yung si LB Ramos, kinagat daw ng ahas si mama nila. Sabi ng anak ko ng panganay. Sabi ko, hintayin niyo ako, kaya kumuha ako ng gamot ng himag sa kabilang bahay. Tapos inagi ko isa kong tito, humingi ako ng tulong siya. Alam ko, tityo, tulungan mo ko si Wingwing kumagat ng ahas. Hindi ko, punta ka sa bahay, kaya kumuha ako ng sa himag. Colonel, saan ho ba banda sinaksak po yung victim, Colonel? Nasa dibdibs po, sir, bali ito lahat, sir. Ilan Nakahiga yung biktima, sir, nakahiga, tulog, sinakyan ng suspect, at saka sinaksak. Ilan tama po ng saksak? As per sa medical natin, mga almost 7, sir. Na-recover ho ba, Colonel, ang murder weapon? Wala, sir, kasi dinala rin yung suspect natin, sir. Wala tayong recovery. At saka ang sa bahay, sir, pagpasok, wala naman, sir, ng forcible entry. Malamang, sir, yung sa per investigation namin, alam, sir, ng entrance at saka exit ng suspect, sir. So wala tayong recovery, dinala, sir, ang gamit sa pagpatay, dinala, sir. Okay. So, walang forced entry plus meron mga testigo, yung anak maging yung kapitbahay na itinuturo talaga itong si Mr. Ramos na husband ang siya may kagagawa ng krimen. Ganun po ba yon? Yes po, sir. Kasi yung anak mismo na isa, sir, nakita mismo yung pagsakay ng suspect sa biktima, sir. Base po sa inyong investigation, ano pong possible motive? Per sa investigation namin, sir, matagal na to kasi, sir, may away sila, sir, sa bahay, sir. Kapag umuwi sa mga ganyan na oras, alauna, 12 to 2 a.m., away ng palagi yan, sir, ang nangyari sa kanilang dalaw ng mag-asawa. At saka maka-witness rin yung mga paligid na parang gabi-gabi na, sir, parang kuha na rin, sir, parang na normal na rin nagawain nilang dalaw nag-aaway, ganon. Tapos yung bandang gabi na yon, yung during the incident that happened, ang nangyari, humingi ng tulong yung asawa, yung biktima, pinabayaan na lang ng mga kapitbahay kasi kaya pa rin yung ng kalaban niya, palaging gabi-gabi na nag-aaway yan. Saka tawag yan, parang known na rin sa buong community nila na gabi-gabi, sir, ang away. So, Parang normal na sa mga kapitbahay yung Yes po, sir. nagsisigawan, nag-aaway. yes, sir, gabi-gabi yan, sir. Ganun na yun, sir, pag-uwi, away. Ganun na, sir, kaya pinabayaan na nila during the incident. Alam na rin nila na gano'n na sila pa rin yan. Okay, sa inyo pong pag-imbestiga, may bisyo ba itong si Mr. Leo Ramos? Sa amin, sir, wala naman kaming negative na record sa kanya. Pero palaging, pag uwi sa bahay, parang inaaway yung asawa, gano'n, sir. Parang personal nila, sir, na mag-asawang away, sir. Ano pong pinag-aawayan nila, sir, kung matanong ko lang? Yung financial problem palagi, sir, ang problema yan yung nakita namin.
Si Mr. ay tricycle driver, si Mrs. housewife, walang Yes po. work. Oo. Sir Albert, narinig mo po yung mga polis, nag-imbestiga pala ng maayos, nandyan yung anak na nakakita bilang witness, at Opo. nandyan din po yung mga kapitbahay daw, at may nakikita kapitbahay pagpasok at paglabas during the crime, when the Opo, crime was sir. committed. Yung kapatid nyo, kakasuhan na po. Oo. Well, Colonel, thank you po sa inyong ginawang pag-iimbestiga ng masusi. Congratulations at job well done at keep it up. At sana po, tuloy-tuloy pa yung paggawa niyo ng investigation para masiguro talaga yung suspect na inyong kakasuhan, siya talaga yung may kagagawa ng krimen. Yun lang po isang dahilan kung ba't napunta rito yung kanyang kapatid. Colonel. Yes po, sir. Oh, yes, sir. Kaya tulungan na rin tayo ng DSWD, yung tulungan na rin tayo ng mga barangay official doon sa barangay Lamunan na nakipag-coordinate dito, sir, na ma-file ang kaso natin, sir. Okay, Sir Albert, Sir. anong pagkakilala mo sa kapatid mo? Yun ang kilala sa kapatid ko, sir. Totoo yun, nagiinom yun. Nagiinom. Opo. Pero hindi naman po, sige palagi nagiinom. Pero alam mo na palagi nag-aaway yung sister-in-law mo at saka kapatid mo. Yung isang doon ko sa probinsya namin, sir, kapitbahay ko yun bahay namin, tapos sa kanya, Tama. magkadikit ng bahay namin. O di narinig mo yung pag-away nila palagi? Hindi naman po. Sa investigation palagi daw. Hindi naman po na palagi sila nag-away. Paminsan-minsan. Opo. Minsan-minsan lang po. Paminsan-minsan. Kaso sir, yung anak mismo, naku, matibay na witness. Opo. Pag yung anak na isinalang na testigo, pakikinggan ng korte yon. Anak wala naman dahilan ng anak magsinungaling para ituro yung kanyang tatay na pumatay sa kanyang nanay. Kung ibang tao yon. Tapos pangalawa, meron pang kapitbahay factor. So yung kapitbahay, Colonel, credible witness po ba yon? Yes po, sir. Kasi hindi naman isa, sir, ang witness. Merong mga ibang witnesses pa rin tayo sa bahay. Iba pa? Oh, yes, sir. Hindi lang isa, sir. Ano po tong yung kapitbahay, eyewitness po mismo? Mayroong nakakita doon na... Yung pagpasok-labas? Sir. Oh. Parang na-corroborate natin yung mga circumstantial and then nakasupport doon sa minor na sinabi ng anak. May corroborate rin yung mga testimony nila, sir, kaya natanggap ng fiscal, sir. Chairman, so kayo po, ano masasabi niyo po tungkol sa kaso pinag-usapan namin ngayon? Tumawag yung kasama namin, yung kagawad ko. Sabi, dinala daw yun sa ospital yung asawa ni Mr. Ramos na yon. Tapos ang sabi niya, kasi mula sa kanila, sinakaya sa tricycle yun eh. Tapos pagdating doon sa baba, medyo sa kalagitnaan sa lugar nila papuntang ospital, andun naka-standby yung rescue namin. Inilipat poon, kay sabi niya, yung asawa niya daw, nakanatuklaw ng ahas. Tapos dali-dali naman tinulungan ng driver namin at saka dinala sa district hospital at saka doon na nalaman na hindi naman pala tuklaw ng ahas yung ikinamata ng asawa, kundi yung sabi na 7 saksak. Ganon. Okay. Tapos kinaumagahan, tumawag sa akin yung taga-DSWD at saka gusto puntahan doon yung mga anak, gusto makausap. Kinuha namin, dinalamin doon sa Bausi office at saka dito muna kinausap. Chairman, palagi ba nagre-report sa inyo, it's either yung misis o mga kapitbahay na laging nag-aaway itong mag-asawa, itong victim and the suspect? May mga kwento lang siya, pero mga talaga yung formal na reklamo, hindi nakarating yan dito yan sa barangay, sir. Sir Leo, bakit yung po nasabing kagat ng ahas? 7 na palang saksak sa dibdib sa iba't ibang parte ng katawan. Dami ng sugat. Pero para sa inyo, bakit po kayo naniniwala na yung po'y tuklaw ng ahas? Yung sabi ng anak ko, pagdating ko sa bahay, tinatanong ko sa ano nangyari, Tintin, ano nangyari sa mama nyo? Ang sabi ng ng anak ko ng pangalan, si Tintin, kinagat daw ng ahas, sir. Anong klaseng ahas pong kumagat, sir? Sa pagkakaalam nyo. Hindi ko po, sir, alam. Kasi sobrang dinan sa... Okay, so yung ahas po pumasok sa bahay, tapos habang nakahiga misis nyo natutulog, may tumuklaw na ahas sa kanya. Sabi ng anak ko, nang kinagat ng ahas, hindi na po kasi madilim, sir. Wala ang ilaw pala. So, Yung misis nyo ba natutulog sa sahig? Hindi, nakita ko na nakaupo na sa sahig po. Yung nakita ko kasi ang flashlight, medyo hindi mailaw ang flashlight. Yung ilang nakatukutan ko ng flashlight nga may dugo. Pero yung katawan niya hindi ko nakita kasi dulom, sir. Colonel, totoo ba sinabi ng bata, anak ng victim, na yung nanay niya natuklaw ng ahas? Ganun ho ba yung statement ng bata sa inyo?
Parang hindi ko rin ma-confirm talaga. Basta yung maabot sa amin, sir, na tinuklaw ng ahas. Pero yung pag-interview namin sa bata, may nagsaksak sa kanya una. Yung right after the incident. But hindi daw kilala yung una. Yung bandang gabi na, sir, about around mga 10 to 11 ng gabi, the next night, nag-inform na sa amin yung ang barangay na nagsabi ang bata na hindi kaya tanggapin daw sa kung nangyari. Sasabihin niya talaga ang totoo. Kaya doon tayo nag-umpisa na nagsabi na ang bata kung sino talagang sumaksak. Okay. Nag-amin na sa kanyang mga tiyain na ganun talaga nangyari. Okay. Ano po masasabi niyo po, sir? Kaya po, sir, ngayon ako ng tulong. Hindi, alam ng mga anak ko, hindi ako yung nagpatay kasi ang yung mga anak ko kinuha ng lula, tapos binibiriting nila yung anak ko. Suprumiro ko yan, nagsasabi ko yung totoo yung mga anak ko. Pagka susunod ng linggo, mali na, tinuturo ng ako nagpatay sa asawa ko, sir. Grabe naman, sir. Okay, so ito na lang po, tanong ko sa Mr. Ramos. Sino po ang posibleng nanaksak sa misis ninyo? Yung si Julmal Alvarez po. Si Alvarez. Bakit po si Alvarez, sir? Kasi sir, hindi siya tumutulog daw sa bahay kasi takot siya daw sa akin. Ano kinalaman niya pagtutulog ni Alvarez sa papa niya sa pagsaksak sa misis mo? Yung asawa ng asawa ko, nag-awa yan, Bernis ng hapon. Tapos pagkalinggo yun ang nangyari. Colonel, paki-imbestigahan din po itong sinasabi ng suspect para lahat anggulo covered, yung mga possible suspect. Sinasabi niya, merong Alvarez daw na tinuturo niya suspect. Yung po, nakausap niyo na ba itong si Alvarez? Actually, sir, hindi pa lumalabas yung pangalan niya, sir, sa amin yung si Alvarez na yan, sir. Kasi wala naman siya sa binabanggit yung mga anak at ibang witness. Wala naman dito si Alvarez ang sinasabi. Sa ganito, sir, igagawan ko rin ng paraan para maging balansera natin, para matulungan rin natin ang side ng magiging suspect natin. Imbestigahan ko rin, ipapatawag ko to si Mr. Alvarez to withdraw sa mga barangay official doon para makita rin natin yung reason at saka yung mga side ni Alvarez, sir, para ma-clear rin. Kasi pagdating po sa kaso sa korte na gagamiting depensa nito ni sigurado ako ni Mr. Ramos na hindi po akong pumatay niyan, pumatay si Alvarez. Po, sir. Di ba? May abogado na po kayo, Mr. Ramos? Wala pa po, sir. Wala pa po abogado. Walang abogado. Meron, Mr. Ramos, meron tinatawag na Public Attorney's Office. Yan po ay libre. Pwede niyo pong kunin ang kanilang serbisyo. Nandyan yan. Anytime na kailangan mo, punta ka na lang doon sa Public Attorney's Office para rin magdidepensa sa iyo sa korte, sa kaso. Okay? Opo. Nung kasi, sir, yung mga anak ko po, alam nilang hindi ako pumapatay. Ang problema ko lang po, pag nagmali na ay nag-breaking sila po ng lula ng asawa ko kasi kinuha nila yung bata sa akin, kaya nga siguro biniriking nila yung bata ko nga aaminin ako nagpatay. Kusang umpisa yan, alam na nilang hindi ako pumapatay, sir. Sir, Bakit na ganito yung mga Sir, nag-imbestiga na po yung mga kapulisan natin. So, nandiyan na po yung resulta ng investigasyon. Ayoko naman po kontrahin. Wala po tayong mga gawa at hindi ko po gagawin yun na kukontrahin ko po yung resulta ng investigasyon. Especially, marami naman pong testigo at parang pinapalabas mo, fall guy ka. Sa akin po palagay, base po sa mga salaysay na galing kay Colonel, mukhang tama po yung ginagawang direksyon ng pulis sa kanilang mga pag-imbestiga at resulta ng investigasyon. Okay, sir. Sir, pinagsabihan ko na rin po si Colonel na nakausapin pa rin po si Alvarez. Okay, sir? Okay. Maraming salamat po, sir, Mr. Ramos. Salamat po, Sir Albert. Thanks, sir. Okay, magandang hapon po. Maganda po, sir. Thank you. Pa.